Marami siguro makaka-relate na sa ating mga kababaihan. Ano po? So bakit po ba ginawa yung, o bakit na-epento, o bakit merong make-up, o cosmetics? I would say yes, cosmetics. Ay po ba yung ginawa lang para sa, ano ba, gusto mong painting? Pwede naman siguro, gamitin yung make-up sa painting. Gastos, no? Ano, pwede naman siguro, pag-drawing. So, hindi po, so ginawa ko yung make-up o cosmetics niya para na po ano, para po sa yung to enhance the beauty, sa pagpapaganda. So ginagamit ko yan sa mukha or kahit sa po. So sa gabi ito po, sa hapon ito, so tonight po, our lessons that we are going to discuss, or the lessons where the Word of God, I'm going to teach for tonight is ito. Yan. The real message of Christmas. So, makikita natin yan sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. So, hindi natin pag-aralan yung buong verse, yung from 8 to 20, pero babasahin ko po para mauruan natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng the real message of Christmas. It's about, ito po ba yung gifts? O yung sa mga ninong-ninang, yan, o yung bibig sa nanak, ay po ba ang real reason why there is Christmas? O yung mga presents natin, yung ibang piso, o mga bago. Alam ko yung bata po, nag-ibento yung mga magkapagkada, nagkakameron daw sila ng bagong sapatos, bagong damit, pagpasko. Yeah, which is, di ba gano'n mga bata sa atin, nagkakameron daw sila ng bagong Christmas. Pero ano po ba talaga ibig sabihin ng yung message of Christmas? Sige po, basahin ko po sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. Sundan na lang po ninyo mga mata. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, on earth, peace among those whom He is pleased." So when the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing what hath happened, which the Lord has made known to us." And they went haste and found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered in what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen and had been told them. Ayan po. So, tayo po manalangin. Panginoon, sa hapon dito, Panginoon, I pray po, Panginoon, na kayo po muna. Kayo po pumilos sa salita, Panginoon. Glory, Panginoon, yung bis na Panginoon, biya Panginoon, biya Panginoon. O sa gawain na deliver po ng maayos, ngayong ba na salita sa ating dito. Kayo po, Panginoon, sa mga makikinig, ito po ay tumibos na ng mga puso isipan, Panginoon, at nakita po na sa mga mga. Padalangin, ipasalamat sa mga Jesus. Bilang introduction, the Gospel of Luke was written also by Luke, physician. Kung mapapasa nyo sa mga, di ba, may tayo St. Luke's, yung mga hospital, medical center. So, doon po nila ginawa yung pangalan na sa Apostle Luke, a companion of Paul. So, Luke's perspective as a Gentile convert to Christianity provides a unique insight into the life of Jesus Christ and the early church. Especially po ito, the birth of Jesus, the long-awaited Messiah. As introduced po dito sa ating binasang verses. The events that unfold foreshadow the prophetic impact Jesus will have on the world, as witnessed by the actions of both the humble and the powerful. We see the fulfillment of ancient prophecies
the adoration of shepherds, and the presentation of the child in the temple, all which point to one divine nature of his newborn king. So kung babasahin niyo nga po yun, yung buong chapter po ng 2, dito nga po yung sinasabi po kung paano po sinila ang ating Panginoon Kristo sa samsaban, sa in-manger po. So dito po makita po natin yung pagpapigil po ng prophecies, yung adoration po ng shepherds, yung mga shepherds, at saka yung i-dedicate po ang ating Panginoon Kristo sa temple after 8 days. So the story ang story po ay open po sa decree po ng Caesar. Kung basahin po yung nawalang verses ng chapter 2, ay nagutos po itong si Augustus Caesar na yung mga taga Bethlehem ay mga taga Roma ay bumalik na po. So everyone must return to their ancestral homes for census. So maaari po, kaya po binabalik ay yung talagang po census. Sabi po ng mga scholars ay pwedeng tawag po sa tax para makumpleto yung tax. So that meant Joseph had to travel from Nazareth to Bethlehem. Kasi nga may utos yung si Augustus. So nag-travel po si Joseph at si Mary from Nazareth to Bethlehem. At yung pong travel po na yun ay hindi po siya madali. Yung travel na yun. Nung unang panahon po, di pa lang po yung taxi, wala kang taxi, wala kang meron lang yun camel or donkey. So hindi po madali yung journey nila kasi po, lalo po sa matawag ni Mary na siya pregnant. So this was just an difficult and dangerous journey na po, especially po yung sa mga gustahan, marami po mga bandits, maraming mga bandits na pwedeng makapasang sa nila po. So dahil nga po sa utos ni Augustus Caesar na magbalik siya, nag-travel po sila from Nazareth to Bethlehem. So, saan po matalaman yan? Dahil ano siya po sa inyong sarili yan, so have you ever asked yourself why there is Christmas? Ano po ba yung Christmas na yan? Sabi ko kanina, ay ba yung regalo, o sa Valentina, may bago. So, ganito po, sa ating pong short introspection po ngayon sa gawin ito, ay tingnan po natin yung why there is Christmas. Yung una, so why there is Christmas? Because it is the fulfillment of the prophecy. Alam niyo po ba na during the Old Testament pa lang po ay meron ng ulam na merong ipapanganak na Messiah, ipapanganak na Savior na magliligtas sa bayan ng Israel. So kung babasahin po yung sa verse 11, sabi po doon, for unto you is born this day the city of David, a Savior who is Christ the Lord. So alam po ba na ito ay na-prophecy pa lang sa yung pagpanganak natin para mas kumakita pa natin sa Micah. Yan. Basahin ko po. So in Micah 5, sabi po doon, but you, Bethlehem, yan. So yung promise na po, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler of Israel, whose origins are from ancient days. So itong pagkapanak ng ating promises po, ito po isang prophecy. Ito po ay nangyari sa atin. Ito po nangyari po sa Luke na pinanganak po sa bayan ni David sa Bethlehem. Na yung Bethlehem ay sinilang ang isang Savior sa Bethlehem. So bakit po Bethlehem? Ano po? Why in Bethlehem? Ano po ba significance ng Bethlehem? Ang Bethlehem po ay described as small or insignificant. Highlights how God often chooses the least likely places and people to fulfill His purpose. So usually po ganun po talaga po ginagamit niya yung mga humble, yung mga maliliit, para maitaas ang kanyang pangalan, mataas ang ating Panginoon Kristo. So this serves as a reminder that greatness in God's kingdom is not determined by human standards. Ito po yung fulfillment ng prophecy. The prophecy is specifically identifies Bethlehem as the birthplace of the Messiah. Ano po yun? Which later confirmed in the New Testament. So ngayon po, from Micah sa Old Testament, may hula na
sa City of David, papanganak ng ating Panginoong Sunod. So ito nga po, nangyari nga po sa Old Testament. At makita natin sa Matthew chapter 2 verses 5 to 6, yung panganakan po ng ating Panginoong Sunod. Ito po, sa panggulat. Yan. So, bakit po mayroong Christmas? Because ito po ay fulfilled the prophecy. Sabi po sa Isaiah 9:6. Basahin po natin sa sabay-sabay. Isaiah 9:6. Ready? Begin. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan. So dito po sa stand po ito na sunod po na Isaiah, ang Israelites po ay parang sila, nasa pagdurusa, parang lubok nila, sila, dapat-dapat sila sa kanilang sa mga ginagawa para wala silang pag-asa. Kaya sabi po ni Prophet Isaiah na soon meron pa panganak na Messiah na tagapagligtas para iligtas sila. No? Iligtas di lang sila, pati ang buong mundo. No? So sabi po doon, for unto us a child is born, and unto us a son is given. So pasin po natin yung salita, for unto us a child. So ibig sabihin po na ayun po yung sabihin natin na yung pagkatao ng ating Panginoong Kristo bilang human, pinanganak siya as a human. At sabi po doon, a son is given. So dalawa, for unto us a child, and unto us a son. So hindi ba ibig sabihin ng dalawa yung pinanganak, isa lang po. So ibig sabihin lang po dito, pinakita po dito na ang ating pong Panginoong Kristo na siya ay pinanganak, siya po ay tao, at the same time po, siya po ay Diyos. Amen po. Sabi po, the son is given. Ibig sabihin po siya ay, he is the son of God. Ano po, tatawag siya, Wonderful Counselor. Yan. Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So, ayan po. So, hula pa ito. Kapuhan po meron tayong Christmas. Pagkat lang po yan sa unang, sa Old Testament pa lang po. So, why does Christmas? Yung una is fulfillment of prophecy. Pangalawa is brings good news of great joy. Yan. Sa verse 10 po, sabi po doon, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people. So ano po ba yung good news na ito na nasabi? Ito po yung good news na tuloy na po natin. Yan, sa verse, yan, a Savior has been born. So ayan po yung good news na pinamalita ng anghel doon sa shepherds. Kung kasi po yung shepherds ang unang alam ng meron pinanganak na meron pinanganak na Savior sa Sabado po. At dito po, kasi yung sabi ng angel na yung mga shepherds, at sila natakot yung mga shepherds kasi out of dark pa, madilim, tapos bilang yung liwanag. Sabi ng angel, huwag kayong matakot na yan. Meron ako dalang good news. Ano po yun? Ano po yung kapanak ng ating Panginoong Kristo at liligtas niya tayo sa mga kasalanan. So ayan po ang kailan. Get inside lang. So ayan po ang kailan bakit mayroong Christmas. The Savior has been born. At hindi lang po ito isang kwento, hindi lang po isang sabi na ako, ito po ang nangyari po. Na Jesus Christ is born para po iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, pinakita po dito kung gaano ang God, the Father, buhay na mga pinigil kung gaano para po tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya po ang Kristo, kung bakit po mayroong Christmas na ating session pa rin. Because ito yung fulfillment of prophecy, being good news, and great joy at po yung Savior has been born. Yan. Sabi po sa Matthew 1:21, he will bear a son, and shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So ayan po. Yan. So ayan po, na po eh. Sabay po natin masahin yung ating conclusion. Ready? Begin. Jesus is the reason for the season. We will observe with joy and hope each year.
His birth is both a promise and a reminder that we have who is always with us. Pray. Okay, so alam natin, ang Christmas po ay hindi po ho 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 ho, di ba? Para nakalagyan natin. Kundi po ang ating po Christmas ay ha ha ha. Ano po yung sabihin mo? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And po, ayun po. So, prescribe po. So, Jesus Christ po is the reason for this Christmas. Ano po? Amen po. Sabi mo natin. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Panginoon, sa akong ito, Panginoon, na yung sa inyong salita na aming labayin ka lang po today, Panginoon. Panginoon, na kayo pong umilos sa aming mga buhay, Panginoon. Ang salitang ito, Panginoon, ay makita sa aming mga gawa, Panginoon, nakita ang mamuhay at manatili sa aming mga puso, Panginoon. Lord, for your name, O God, is my prayer. In Jesus' name.